Hi, hello everyone. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Please subscribe my YouTube channel, Emelinda God Gifted Channel. And also, please subscribe my Facebook Reels, Emelinda Pugata. Sa bidyong ito, ang tatalakayin ko ay ang tungkol sa pagpunta ko dito sa Saudi. Mga mahal kong manonood, nag-start akong magpunta dito sa Saudi, ang edad ko 40. Wala pa akong puti noon, itim pa tong buhok ko. Tapos, siyempre, lumalakad ang panahon. 40 years old ako noon. Anong taon na nga, nalimutan ko. Year 1999, nag-start akong mag-move sa Saudi. Tapos, sa Pilipinas po, ang natapos ko po, graduate po ako ng Bachelor of Elementary Education. Ganyan. Tapos, nag-move ako dito sa Saudi. Ang trabaho ko po dito sa Saudi, sewer dressmaker. Nag-start po akong pumunta dito sa Saudi Arabia. Ang trabaho ko po, sewer dressmaker. In Arabic, kayata. Ganyan po. Kung tutusin, malapit-lapit na ako sa 3 dekada dito sa Saudi. Ang init, sobrang init. Nagpunta po ako dito sa Saudi, ang buhok ko itim pa, pero ngayon tingnan nyo. Oh, puti na. Naging dalawa na kulay ng buhok ko dito sa Saudi. Tapos nagpunta po ako dito sa Saudi, na edad ko 40. Ngayon 67 years old na ako. Noon po December 15, nabungian ako ng ipin sa baba sa yan. Dalawa yung bungi. Hindi po sabay nabungi yan. Yung isa lang muna nabungi noong December 15. Kasi nagtututbrush po ako. Napalakas ng toothbrush. Narinig ko na lang kumalatok sa lababo. Sabi ko, parang ano ba yun? Ano yung nalaglag? Kasi siyempre sa lababo, meron salamin. Tinignan ko yung ipin ko, kulang na. Yan. December 15 yan. Year 2025. Ngayon po, year 2026 na. Tapos po, noong January, nabunot na po yung isa. Bali, dalawa na ang nabunot. Kasi, kapag pala nabunutan na, pag lumuwag na pala, madali nang mabunot yung katabi. Yun. Noong January, nabunot naman yung isa, kaya naging dalawa na. Imagine, sa edad kong 67, nabunutan ako ng ngipin dito sa Saudi, dalawa. Malapit na ako mag-for good. Pagtapos ng gera, mag-for good na ako. O, tingnan nyo, ang laki ng pagkakaiba. Noon, wala akong puti. Ngayon, meron na. Ayan o. Edad ko, 40. Nag-abroad ako. Ngayon, 67. Nakita nyo ang changes? Kitang-kita o. Kaya hindi maikakaila na ako, maedad na. Hindi ko naman po itinatanggi yun. Ako po senior citizen na, 67 years old na. Hindi ko tinatanggi na ako senior citizen na. Ang iba nga ay pinagkakaila ang edad. Pag umiidad na, ayaw aminin kung ano ang edad nila. Pero ako po kakaiba sa lahat ng senior. Gustong gusto ko na nga po maging senior Alam nyo kung bakit? Kasi sabi nila, ang senior citizen daw, maraming benefit. Pag sumakay daw sa sasakyan, may discount daw na 20%. Pag nanood raw ng sine, wala daw bayad sa sine. Naku po, itong edad ko to, wala na ako hilig manood ng sine. Magtiyaga na lang ako dito sa YouTube. At meron nga pala akong i-request sa inyo, mga mahal kong manonood. Please subscribe my YouTube channel, Emelinda God Gifted Channel. Yan po ang aking YouTube channel, Emelinda God Gifted Channel. Paki-subscribe nyo naman po. Libre naman po mag-subscribe, wala pong bayad yan. Saka yung akong Facebook Reels, Emelinda Pugata. Paki-subscribe naman po. O yan, tuloy tayo sa topic. Nag-abroad ako, edad ko 40, ngayon 67 years old na ako. So meaning to say, malapit na akong mag-3 dekada dito sa Middle East bilang isang sewer. Bilang isang OFW, mula nang ako'y nag-abroad, hinarap ko na ang katotohanan bilang isang OFW. Kasi kung ngayong edad na to,
babalik ako sa Pilipinas para mag-apply uli ng trabaho, hindi na pwede. Kasi, may edad na kasi ako eh. May pension na ako. Tapos yung sinusweldo ko dito sa Saudi, dahil mananahi nga ako dito, yan. Ang pension ko nakaipon sa bangko. Pero pagdating ko, kukunin ko yun lahat. Tapos, meron na rin akong konting ipon. Kaya nakahanda na po ako mag-for good kasi natupad na yung hiniling ko sa Panginoon Diyos na sabi ko kapag ako ay nag-for good, yung pag umuwi ako ng Pilipinas, yung kahit hindi na ako mag-apply ng trabaho, aasa na lang ako sa pension ko. Eh, total naman, malakas pa ako sa kalabaw. Sa awa ng Diyos, eto, malakas pa ako. Kaya pagdating ng Pilipinas, hindi naman ako uupo lang at titihaya. Como senior na, hindi. Mamamatay lang ko kaagad. Hindi po ako sanay ng nakaupo at nakatihaya lang. Sanay po ako talaga na ako banat ang buto. Ganyan po. Kasi bata pa po ako, nagtatrabaho na ako buhay pa magulang ko, nagtatrabaho na ako. At sa panahon namin noon, pag nagtatrabaho ang isang anak, nag-iintrega sa magulang. Samantala po ngayon, ang mga anak, pag nagtatrabaho, hindi na naalala ang magulang, intregahan, hindi man lang maalala tumulong kusa. Pero ako, iba ugali ko, hindi ako nanghihingi sa mga anak ko. Sapat na yung nagampanan ko ang tungkulin ko sa kanila bilang isang magulang. Pinalaki ko sila, pinag-aral. Tapos, nang sila makatapos na, ayan, mabili na nila ang gusto nila. Pero never akong manghingi. Hindi ko ugali iyon. Hindi ako katulad ng ibang magulang na nanghihingi sa mga anak pagka nakatapos na ang mga anak ng pag-aaral, nanghihingi ng pera sa mga anak. Hindi ko ugali ang ganon. Ako yung independent parents. Hindi ako sanay ng ganong ugali na nanghihingi sa mga anak. Basta't ako, ang mga anak ko, kung gusto nilang magbigay, magbigay sila, salamat. Kung hindi sila magbigay, salamat din. Kaya ako habang malakas, habang binibigyan ako ng Diyos ng buhay at lakas, gagamitin ko sa tama. Magtatrabaho ako para hindi ako umaasa sa kapwa. Yun lang po. Salamat po. Thanks for watching. Bye-bye. Spread love. Till the next video.